Hello po. Good morning. Um, ako po ay hindi po mangangaral. Ako po ay magbahagi lang po ng salita ng Diyos na ating natutunan. Gusto ko lang pong buhayin ang mga naka-post po sa ating mga wall. Kasi iba rin po yung naging buhay po pagka sinasabi ng ating mga labi. Kaya nga po, naalala ko nung nakaraan nabanggit ko po na mga kaibigan, nabanggit ko po yung unang Pedro 3 verse 3 to 4. Nabanggit ko po na ang kagandahan ay hindi po sa panlabas na anyo, kundi po sa panloob. Kaakibat po dito, ito pong Roma 12, talatang 1, nais ko pong bigyan ng buhay sapagkat iba po yung nababasa natin na nasa ating mga FB kaysa nagsasalita po. Bibigyan natin ng buhay nakalagay sa Roma. Magdasal muna tayo. Dakilang Diyos, banal, makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, ako po ay lumalapit, Panginoon, sa oras na ito. Maraming salamat. Nawa o Diyos, gabayan mo ako at dumaloy ang iyong kapangyarihan, ang iyong Espiritu Santo. At ikaw ang siyang magsasalita, Panginoon, sa pamamagitan ko, Panginoong Diyos. Nagpasalamat ako, O Diyos, sapagkat binigyan mo ako ng pagkakataon upang makapagsalita dito, kahit man lang sa media, Panginoon. Salamat ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito'y nakalagay po dito sa Roma. Nais kong bubuhayin kasi po maraming hindi nakaintindi dito. Nakalagay dito, pag sinabi pong ihain natin ang ating mga sarili, ihandog natin sa Diyos, marami hindi nakaunawa dito kasi marami pong pakahulugan ito. Pag sinabi po kaya nga mga kapatid, Roma 12:1, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. At tinutukoy po dito, hindi po yan basta-basta, hindi po biro po yung salita na yan. Karamihan po sa atin, kaya kung minsan, palasap na yung mga talata na yan, at kung minsan, parang wala lang, ang akala natin, pag sumasamba, sapat na yun, yung mga ginagampanan natin sa simbahan at sumasama tayo lagi. Parang ganun lang. Paglabas natin sa simbahan, wala lang. Kasi po, hindi naman po yan na susukat doon sa mga ginagampanan natin sa loob ng simbahan. Kundi sa pang-araw-araw na buhay po. Yung totoong pagbabago. Ang pagbabagong pangloob po ay parang mailap po sa karamihan natin sa mga Kristiyano pag hindi po tayo maagap kasi po ang ating kaisipan ay sentro ng evil. Yan po ay tinatarget ni Satan para ma-distract tayo sa sistema ng pamumuhay bilang Kristiyano. Dapat talaga magbabantay po tayo kasi po hindi lang po yan sa katulad ng sasamba sa pag every Sunday. Ang akala natin okay lang yon. Hindi lang ang pagsamba na yan ay katulad ng mga tinuturo ng mga kaibigan natin na Seventh Adventist, nakalagay every Saturday po yung pagsamba. Pero nakalagay po dito sa tingnan mo nga sa Roma 14:3.
14:3 ng Roma. 16:2. Hmm. 1 Corinthians 16:2. Yun. 16:2. 1 Corinthians. Ang totoo po, hindi naman talaga, alam ko meron akong mga kamag-anak dyan na, mga ganong paniniwala. Pero ang talaga pong nakalagay dito sa unang Korinto 16, 2, tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa ay maglaan ng bahagi ng kanyang kinikita at ipunin iyon upang wag nang manghingi pa ng tulong pagpunta Korean. Ito'y sinabi ni Apostol Pablo. Ibig pong sabihin, ito po'y pagtitipon. Unang araw ng linggo po yan. At hindi po basihan yung kailangan every Saturday. Yun yung kasi ang pagsamba, hindi lang naman po linggo, hindi lang Sabado. Yan po'y araw-araw. Ang pagsamba ay hindi lang araw ng sinatawag na Sabat. Hindi lang hindi yung pagpasok mo sa sa grupo ng mga INC o kaya mamamanata tayo doon sa Quiapo tuwing fiesta, hindi po ganun. Kasi po may mga talata pong basihan yan eh. Yan pong sinasabi po dito sa katulad nito. Kunwari po, ito pagkain mo. Ako po hindi nangangaral dito po, no. Ako'y nagbahagi lang po ng konting kaalaman dahil umaasa ako habang buhay pa ako ay matanim sa puso natin ng mga kaibigan natin dyan na mga Sabadista, mga INC, mga Catholic, ako, mahal namin kayo. Ito po sabi dito kasi may mga kausap ako dito personally na mga Sabadista po sinasabi sa akin na talagang Sabado po yung tapos huwag kayong kumain ng ganito, ganyan. Sabi po dito Roma 14:3, sabi po dito, huwag hamakin ang taong kumakain ng anuman ang taong kumakain ng gulay lamang. At huwag namang hatulan ng kumakain ng gulay lamang ang taong kumakain ng anuman, sapagkat siya'y tinatanggap din ng Diyos. Sino ka upang humatol sa lingkod ng iba? Ang Panginoon lamang niya ang makahahatol kung siya'y karapat-dapat o hindi, at aariin naman siyang karapat-dapat sapagkat kayang gawin iyon ng Panginoon. Yun po yung mga mga basihan po natin. Marami pa pong talata na yan. Kaya lang po ako may work din lang ito, parang sumaglit lang po ako kasi para magkaroon ng buhay, yung hindi flat, pagkaroon po ng buhay, yung mga nilalagay po natin sa ating mga wall. Ito, tungkol naman po sa mga dyan, kamag-anakan dyan ng aking yumawang asawa at na INC. Marami pong basihan. Ito po, marami kong kausap na INC. Ang sabi nila dito, sabi sa akin, ito sabi nila, no, ito ang mga tanong ng mga INC. Kaya nanunuyo yung labi ko, pasensya na po. Kanino daw dumadalangin? Kanino siya dumadalangin? Si Jesus daw. Bakit sinasabi sa Biblia na siya'y sinugo ng Diyos? Bakit siya dumalangin? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sinabi nila, kung Diyos nga, bakit niya tinawag na tao ang sarili niya? Bakit sinabi niya sa isang tao, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Ang Diyos lang ang mabuti. Bakit may laman at dugo siya? Ang Diyos ay Espiritu. Sabi, bakit niya sinabi na parito ako para gawin ang kagustuhan ng nagsugo sa akin? Sabi nila, nagtanong sila kung talagang Diyos, bakit ko ganon? Sabi naman, bakit sinabi niya sa Ama upang makilala kanila na isa-isang tunay na Diyos?
Bakit sinabi niya, wala akong sariling kalooban, ang kagustuhan lang ng Ama ang ginagawa ko? Bakit niya sinabi ang aking Ama ay mas dakila kaysa sa akin? Ito sinasabi ng sinasabi ng mga kaibigan natin dyan na INC Ako, paglalaban ko to hanggang kamatayan. Sana mga Kristiyano, maging matibay, maging matapang, biblically. Hindi matapang sa pagkikipag-away, kundi po matapang po sa ipaglaban ng katotohanan. Matapang po sa pananampalataya, matapang po na ipagtanggol ang Panginoon, matapang na ipaglaban ang Diyos na buhay. Hindi siya dapat mahiya. Paano natin maipaglalaban kung tumatanda tayong walang pinagkatandaan? Paano natin maipaglalaban kung salat tayo sa kaalaman? Ako po, hindi ko sinasabi na punong-puno ako ng kaalaman. Kasi po, kahit paulit-ulit natin basahin ang buong Biblia, kahit nabasa na natin ng paulit-ulit ang buong Bible, maaari nating makalimutan, mga kapatid. Sa araw-araw na buhay, dapat talaga mayroon po tayong personal devotion. Kasi tulad hindi po ako magbibigay ng napakaraming talata po, no? Kasi po hindi naman po talaga tayo nangangaral dito, kundi nagbahagi lang po. Nakalagay dito, marami nakalagay sa ang sagot noon, yung mga tanong na yon dito sa kababaang loob ng Panginoon, Filipos 2:6. Ang sabi dito, ang Diyos nagpakababa, at si Kristo nagpakababa, na siya bagamat na saan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Ito po'y patunay ng mga tanong ng mga INC na kailangan gawin ng Panginoon yun. Kaya nga siya nagpakababa para maging tularan natin. Maging example ba para sa atin, mga Kristiyano. Napakarami pong patunay at nung araw po talagang pinaglaban ko yan. Kasi masyadong long story. Ako po ang aking yumaong asawa, dati rin pong ganun yun. Pero sa awa at habag ng Diyos, siya po'y tumanggap sa Panginoon na hindi nalalaman ng iba niyang kamag-anakan. Kaya ako'y natutuwa dahil nasa na siya, maayos na kalagayan ngayon. Ito, sabi, marami po dito mga talata na patunay sa si Kristo Diyos. Nakalagay pa nga dyan sa Juan 1:1. Marami naman, palasak naman yan pag sinasabi, ng pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Ayun, ibig sabihin, kasama na siya ng Diyos. Nalilito kasi sila tatlo daw. Bakit may tatlo? Bakit may tatlo? Ito, binasa ko dito, Tagalog ito, Ito po, nakikita ba? Tagalog yan. Para malinaw, Tagalog. Ang sumulat nito, isang, batikang, talagang scholar na, manunulat. Kaya, matagal ko na po itong hawak Ito po. Matagal na at marami akong patunay dito. Kaya sabi nga dito, sabi din dito sa unang Juan 5, 20, ito, sabi dito, para dyan sa mga kaibigan ko, may kamag-anak akong miyembro dyan. Mahal po kayo ng Diyos. Ito, sabi at nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos. At binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo na sa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo.
siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Malinaw po, hindi lang naman po yan sa Isaiah 9:6. Hindi na kailangang basahin po ng maramihan. Kasi po, hindi naman po tayo talaga, tayo po yung nagbahagi lang po. Kami po yung mga katulad po rin, ordinary lang, pero tumugod lang kami sa sinasabi ng Panginoon na huwag kang matakot, huwag kang mahiya, huwag mo akong ikahiya. May pinag-aralan ka man o wala. Huwag mong katakutan ang tao. Sundin mo ang sinasabi ko. Yun lang po ang sinabi ng Panginoon dito Kasi ang sinabi niya, huwag kang mag-alala. Ako ang magsalita sa pamamagitan mo. At ito po, sa tungkol naman sa mga kaibigan ko diyan, kamag-anakan ko diyan na Katoliko, at alam ko po na marami din akong kamag-anakan diyan na nagagalit sa akin na hindi lang nagsasabi. Ako po hindi lang po ako magpo-post sa sa wall. Ako po yung magsasalita hanggang may buhay pa ako. Habang may buhay. Pagdating ng araw na tayo humarap na sa Panginoon, wala na akong pananagutan sa inyo. Wala na po akong hindi na po masasabi ng Panginoon, ba't hindi mo sinabi? Namatay na lang si ganito biglaan, pero hindi ka nagsalita, nanahimik ka. May alam ka, pero nanahimik ka. Hindi lahat po ang nakalagay po sa Bible na ang wala akong verse na gagamitin, no? Ang nakalagay sa Bible na ang tunay na matalino, ang tunay na marunong ay tahimik. Dapat po gamitan po natin ng common sense. Tama ba? Kasi po, depende naman po yun sa pagsasalita. Depende po sa kalagayan ng kalooban mo. Kung ang purpose mo ay nagsasalita ka para lang purihin ka, para lang sumikat ka, para lang sabihin magaling ka, ayan po ay hindi ng Diyos yan. Kaya ako nagsasalita po dito, pero hindi po ako nangangarap. Sa edad kong ito, may edad na po ako hindi pa ako nangangarap na yumaman pa. Kaya ako mayaman na po. Mayaman na po ako sa pananampalataya. At ang aking tunay na buhay ay hindi dito sa lupa. Mahal ko kayo, mga kamag-anakan ko. At po, nagagalit po kayo, yung tungkol po pagka nagpo-post ako sa katulad ng ipinagbabawal ng Diyos ang ganito, ang ganito, ganyan. Kasi tuwing fiesta sa Quiapo, masyado pong dikit-dikit ang tao. Dinudumog po nila yun dahil ang alam nila, yun yung tama. Sila po ay namamanata po tuwing fiesta ng Quiapo, pero ang totoo po, yan ay karumaldumal at kasalanan sa mata ng Diyos. Hindi po ako nanghuhusga, hindi po ako naghahanap ng away, hindi po ako ako po yung nagsasalita lang po ayon sa sinasabi ng Bible. Kasi yun ang sabi ng Panginoon. Kaya sinabi rin ng Panginoon na pag hindi ninyo sasabihin, pananagutan ninyo ang tao. Kaya nakakaalam, dapat magsalita. At sabi nga po dito sa Exodo po, bubuhayin ko lang po mga kaibigan, kapatid, mga kamag-anak ko dyan. Mahal ko kayong lahat, mahal kayo ng Diyos. Hanggat ako mabuhay, ay ako magsasalita. Ito po kaya nga po purpose kong gumawa ng YouTube dahil po dito. Ito po, ang sabi ng Exodo 20:4 kaya natin tinagalog para malinaw dahil hindi po ako magaling magsalita. Ito po sa 4:24. Huwag kang gagawa ng imahin ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran
ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na yung Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salit-saling lahi. Palagay ko nga sinigil na kami Kasi po ang aking mga ninuno, devoted po niyan, mga ganyan. At generation by generation, at ako naniniwala na sinigil na rin ang iba sa amin. Andun sa kahirapan, pagdurusa, at buti nga, sa kakadasal ko, hindi ako masyadong gumagapang sa lupa at namamalimos na lang. Dahil nga po, sinasabi po na sisingilin, di ba? Hanggang sa salit-saling lahi. Ikaapat na salit-saling lahi. Kaya nga po, yan pong sinasabi po ninyo, mga kaibigan, na hindi po kayo sumasamba dyan, ginawa nyong instrumento, ay hindi po totoo yan. Kasi po yung pagluhod po ninyo dyan, yung inyo pong paglagay po ng bulaklak dyan, ng sampagita, at yan po ay pagsamba. Pagsamba po yan. At yan po ay nakaharang po yan. Sa halip na magbasa tayo ng Bible, unawain natin ang salita ng Diyos, ilagay natin sa puso natin at isip natin ang salita ng Panginoon, hindi po natin magawa. Bakit hindi po natin magawa? Kasi po, mayroon na po tayong nakikitang nung ako'y bago pa lang sa Panginoon, ang aking ribulto na yung Mary po, matangkad po, binili ko po yung naglalako doon sa may galing sa Pampanga. Nung nakilala ko ang Diyos, pamagitan ng kapitbahay ko, tinapon ko po yun sa ilog. Kasi po, yung ilog po, yung likod po ng tinitirhan ko dyan sa Nuevo, Makati, po yun na nakatira po kami malapit sa ilog. Kaya ang ginawa ko, sinira ko po yun, tapos tinapon ko. Sawa ng Diyos, hindi naman sabi nila, pag ginawa mo yun, maputulang ka ng paa, Alam niyo po, ako, nagka-injury ako sa paa, matagal na pong nangyari. Ibig sabihin, 1988 nang ako nakakilala sa Panginoon. Nangyari nung na-aksidente ako sa aking paa, po yun, 2004. Kaya po, hindi po yun basihan na dahil dun sa ginawa ko, may parusa ako, ganyan-ganyan. Diba? Hindi po. Kaya nga po, hindi po sa relihiyon, tayo po ay maliligtas. Yan po ay relasyon sa ating Panginoon. Si Kristo minsan lang napako dun sa krus ng Kalbaryo. Simple lang po, dapat tinanggap natin siya sa ating puso bilang Diyos at Panginoon ng ating buhay, at ang kanyang mga salita ay ating ipamuhay sa puso. Yun po, sapat na po yun. Hindi naman kailangan na maghihirap pa tayo, maghagamit pa tayo ng mga bilog-bilog na yan, mga rosaryuhan na yan, at bibilangin pa po natin ng isa-isa bago po tayo marami pa pong yan po, turo po yan ng mga mga kaibigan, mga kamag-anakan ko dyan. Pasensya na po kayo nasa inyo po kung gusto niyo mag-comment po ng bad word sa akin. Ako tatanggapin ko yan. Hindi ko kayo hinusgahan. Ako naka-ready po ako kahit na mag-comment kayo sa akin na hindi maganda. Kasi tulad ng sinasabi na bilang Kristiyano, talagang tanggap ko naman na kami pinagsalitaan ng hindi maganda kahit sa personal. Ang buhay ko po, kahit na dito sa aking small salon, talaga nag-evangelize po ako. Namimigay po ako ng mga tracts, mga babasahin, yung sa mga customers. Pag umaalis yan, yan po yung tas nagsishare ako ng gospel. Na po yan parte na po ng buhay ko po yan. Kasi noon pa po yan alam niyo po, pag hindi tayo maging bilang Kristiyano, mga Kristiyano dyan, pag hindi tayo maging ready, paano tayo humarap sa labanan? Alam niyo po ba, ang ating kaisipan ay sentro ng Satanas, ng evil.
minsan binabalik-balik niya sa ating kaisipan kung ano yung hindi magandang nakaraan. No? Bilang Kristiyano, hindi natin ini-entertain. Kasi ang buhay po sisitan. Hindi po totoo sinasabi ng mga mga false prophet dyan na False evangelist. na nagsasabi na sisitan daw matagal na namatay. Sisitan daw ay patay na dahil nanalo na si Jesus. Hindi po. Buhay po yan. Aktibo po siya. At ang kanya pong tinatarget po dyan ay ang mga Kristiyano. Yung mga patulog-tulog, yung hindi masyadong kasi kesyo, nabasa na raw yung buong Bible. Meron nga po akong kausap ng mga kaibigan, mga kapatid, mga na kapananampalataya ko. May kausap po ako na sabi niya, ang Bible daw, binasa daw niya ng 10 beses na po, binasa niya. Tapos, ang purpose ng pagbabasa po niya ay para lang pag mayroong makipagdebate, para magiging magaling po siya. Yun po yung purpose niya. Kaya naman dahil sa kanyang purpose na ganon, hindi siya pinagkalooban ng Diyos ng habag sa kanyang pamumuhay. Yung kanyang dati. Yung kanyang yung yung karakter niya parang mainitin ang ulo, tapos hindi siya prayerful kasi yun, nabasa na nga raw niya maraming beses ang Bible, pero pag tinanong mo, halos hindi naman niya gaanong alam. Kasi ganito po, ang Bible, kahit ilang beses pa nating basahin yan, wala tayong dapat ipagmalaki. Kasi po, yan, pwede nating makalimutan. Tao lang po tayo Pwede nating makalimutan ang ating binabasa. Pwede nating makalimutan ang mga verse na ating minimorize. Pwede po. At ang mangingibabaw, walang iba, kundi yung inuudyok ni Satan sa utak natin na ganito. Magalit ka. May pagsubok ka ngayon. Naghihirap ka. Magalit ka. Mainis ka sa iyong sarili. Kunwari may nakaraan ka na hindi maganda. Tapos sabihin ni Satan, alalahanin mo ngayong nakaraan. Hindi po, hindi yan ini-entertain. Yung mga ganyan. Kasi po, ako po, sa totoo lang po, ang Bible, kahit nabasa ko po yung kabuuan ng Bible, masasabi ko po, wala pa rin akong alam. Kasi walang katapusan ng pag-aaral po, excuse me. habang nasa lupa ka, habang nabubuhay ka, walang katapusan ang pag-aaral. At yung sinasabi ng Panginoon na ang gusto niyang kunin ay ang iglesia na walang kulubot, walang dungis. Mga kapatid, hindi ko po sinasabi na ako'y hindi na nagkakamali. Hindi na ako, sobrang linis ko. Hindi po ganun. Sa awat habag ng Diyos naman, ako malinis na sa pamamagitan ng dugo ni Kristo na natigis dun sa krus ng Kalbaryo. Maaari pong magkamali ang aking dila, kasi ang dila po natin laging basa. Alam niyo po yun, mga kapatid. Alam ko may mga natawa dyan, kasi pag sinabi kong laging basa yung dila, talaga namang basa yung dila At ang dila ay madalas na nagkakamali. Pag hindi yan binabantayan, ang lumalabas sa dila natin, galing sa isip yan. At pag nagalit ka, maapektuhan ang puso mo. Pag may sakit ka sa puso, maaga kang mamatay. Nasabi ko sa mga kaibigan, pasensya na po, talagang ganun po talaga ako magsasalita. Welcome po lahat ng sa akin kung mayroong magalit sa akin dyan.
Ang YouTube po, ginawa ko po ito, hindi po ito ginawa para maging magaling, magpasikat ako dito. Ginawa ko po ito dahil oras na ako'y magsalita. Hindi sapat yung pagpo-post ng sa FB, hindi sapat yun. Iba pa rin yung magsasalita po. Sabi ko sa Panginoon, wala naman akong natapos, wala akong pinag-aralan. Wala naman akong, paano ba ako magsalita dyan? Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral kasi po mahirap lang ang buhay namin. Dating may kaya daw kami sa side ng father ko sa Karkar, Cebu. Nung hindi pa ako pinanganak. Panglima ako Tapos nalipat sa Negros Oriental, din ako pinanganak ng mother ko. Tapos naghirap na lang matindi. Naranasan ko matinding hirap po. Kasi edad po ng 11 anyos, ako po'y nagtatrabaho na at nag-aaral na sarili ko. Hanggang nakarating ako ng Cebu at nakarating ako ng Maynila. Pero hindi pa rin talaga ako nagtagumpay na makapagtapos kasi po ang totoo sa hirap ng buhay. Nung kabataan ko, nagpadalan po ako ng tulong sa aking nanay sa probinsya nung ako kabataan. Sa susunod po, pag ako nagsasalita dito, gusto ko sanang talakayin, mga kapatid, hindi po ako nagtuturo, hindi po ako nag-ano dito, nasa inyo po yan kung gusto nyo mag-subscribe sa akin or nasa inyo po yan. Gusto kong talakayin tukol din po sa mga kabataang babae o lalaki. Hindi ko ibig sabihin talakayin yun dahil ako'y tagumpay. Na ako'y tagumpay sa aking pagiging ako ngayon. Marami po akong naging kabiguan ng ako'y kabataan. Para maayos sana ang mapalad ang mga kabataan na sumunod sa mga payo ng mga matatanda kahit hindi nila sariling magulang. Kasi po, ang pakikinig ng payo sa mga matatanda ng mga mahabang karanasan, yan po ay papunta po yun sa kaayusan ng buhay. Di na kailangang antayin ko pa na maging perfect ang buhay ko. Na makita ninyo na ang aking anak ay sikat na sikat. Kaya ang anak ko ay lagi kaming sa FB. Hindi po kami ganoon, mga kapatid. Pasensya na po. Ang aking pong lakas ng loob o huwaran, walang iba. Una ang Panginoong Hesukristo. At ang mga tauhan na sa Bible, sa unang tipan at sa bagong tipan. Yan po ang lakas po na nung araw, lalo na si Jeremias, pinalayas ng kanyang mga magulang, kapatid, dahil sa kanyang sa sinabi ng Panginoon sa kanya, punta ka doon, punta ka dito, sabihin mo, ganyan. Tinawag siyang baliw. Ang nangyari po, maging ang Panginoon ay inalipusta, maging ang Panginoong Hesukristo ay pinalayas din ang kanyang mga kapatid sa laman. Kasi may anak po si Sister Mary, yung kanyang mother. Ang tawag po mother sa mother of flesh. Hindi po yan mother of God. Yan po ay Hindi siya totally. hindi naunawaan ng karamihan sa atin. Kasi pag sinabi ko po yung ganyan, sinasabi nila lapastangan, mapanghusga. Hindi po. Kasi mga sinasabi namin ay nakasulat sa Bible. Hindi naman siya virgin. Hindi po virgin. Pag nanganak na po ang tao, hindi na po virgin. Nanganak na po Alam ko maraming galit sa akin dyan dahil ako nagsalita na ngayon. Alam niyo po ba na yung mga nakapost dyan, hindi nagsasalita yan? Patay po Kaya hindi nakapost lang siya, kumbaga sa patay na katihayang ganon, dilat ang mata. Ngayon po, nagsasalita na po yung nagpo-post dyan sa FB. At hindi po ako natatakot, hindi po ako nahihiya. Binabanggit ko po dito sa mga sabadista na mga kamag-anakan ko dyan at mga kaibigan.
Mahal ko po kayo. Hindi ko po to sinasabi para husgahan kayo. Hindi ko po to sinasabi para maghanap ng away. Pati yung mga ano dyan, mga INC. Oh, mahal ko rin kayo. Ang asawa ko dating INC yun eh. Pero tumanggap siya sa Panginoon na hindi alam ng iba niyang kamag-anak. Karamihan hindi talaga alam, halos lahat. Oh. Ang Diyos po ay totoo, ang Diyos ay buhay. Pahalagahan mo natin ang salita ng Diyos, lalo na yung mga matatanda na hindi pa alam ang salita ng Diyos. Magiging maayos po ang puso natin. Aanhin po ninyo yan. Parang buong pamilya ninyo. Parang ang ganda-ganda na buhay ninyo. May bahay kayong malaki, may kotse kayo, lahat ng mga anak ninyo nakatapos sa pag-aaral. Pero hindi nyo kilala ang Diyos na tunay na nakasulat sa Biblia. Ang tunay na Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Mahal ko po kayo mga kaibigan. Ako'y maliit na tao lang at mangmang sa lupa. Sabi ng Diyos ay tatawagin ko ang mga mangmang, tatawagin ko ang mga walang pinag-aralan. Para yung mga mayayaman na mayabang dyan. Minamaliit yung mga walang pinag-aralan eh. Minamaliit yung mga mahihirap. Walang tinapos. O kaya hindi yumaman, hindi nagtagumpay sa kanyang hanap buhay. May hanap buhay po ako. Pero hindi talaga ako yumaman. Kasi po mayaman na po ako sa Panginoon. Po masasabi ko po mga kaibigan, mga kapatid, mga lahat ng relihiyon, mahal ko kayo, mga Protestante, mga Jehovah, ano pa yun, mga Muslim, marami yan eh, diba? Hindi ako nagsalita dito para makipag-away sa inyo. Gumawa po ako ng YouTube para magsalita dito. Yan po ang yung ano ko. Yun lang po. At kasi po mag-open pa po ako ngayon eh ng parlor. Maliit na po kasi yung pwesto ko eh. Alam niyo po mga kaibigan, ang totoo, ang oras ko ay masyadong mahigpit dahil unang-una, bukod sa may parlor akong maliit, dalawa lang po kami ng kapatid ko gumagawa dito. Wala akong tauhan kasi super maliit lang po siya. Tapos po, pag may nag-order po sa akin ng grahams, gumagawa pa po ako sa gabi. Pati yung buko pandan. Mabuti nga po may oras pa ako ngayon eh. May time pa ako ngayon eh. Halos wala po akong tulog. Ito po hindi ako nag-aaral sa sinasabi ko. Kasi ano po ito eh, nakapost na po ito eh. Binuhay ko lang po yung nakapost na po, yung binabanggit ko. Kasi kung may time ako, pag-aralan ko mabuti kung ano talagang sasabihin ko. Kaya lang, sabi ng Panginoon, huwag mo nang aralin, pinapagod mo lang ang sarili mo. Ako nang bahala at ako magsasalita sa pamagitan mo. Alam mo, mahal ng Diyos ang tao. Namatay si Kristo Jesus dun sa krus ng Kalbaryo para tubusin ang kasalanan mo. Kasalanan natin, kasalanan ko. Simple lang po. Dati po, nung hindi pa ako ganito, mananampalataya, ang dami ko nga pong bisyo eh. Natuto po akong, mga kaibigan, natuto akong magbisyo, natuto akong uminom dati ng alak doon sa kapitbahay namin, na iniwan din sa West Rainbow, na iniwan ng kanyang asawa at naglalasing, natutong magmariwana at pinatikim niya ako. Natuto po ako niyan. Natuto rin po akong manigarilyo dati, yung hope. Alam niyo po yung hope? Hopeless pala yun. Pag sinabing hope. Uso pa ba ngayon yan?
Ewan ko, wala na yata. Yung hook po, natuto ako niyan dati. Kaya nga po dun sa account ko, na isa, nagpo-post ako ng ganun. Dahil talaga namang naging ganun ako. Nakakawalang delikadisa po ang isang babaeng ganun. Diba? Maalala ko pa dati pag uminom ako ng alak, pagkamalan akong masamang babae, diba? Papasok kami ng kapitbahay namin diyan sa Guadalupe, manunood ng yung dancer na nakahubad, no? Kasi yung kapitbahay namin, bouncer eh. Na lalaki, nagsuot kami ng yung damit na panglalaki, nakasombrero po ako, yung kabataan ko. Tapos panglalaki ang suot lahat para makapasok kami dahil yung namang kapitbahay namin, yun ang tumulong para makapasok. Manunood lang kami ng mga dancer na nakahubad dyan sa Guadalupe. Nanonood kami dyan eh. Mga nagsasayaw, mayroon bang babaeng ganun, nanonood ng mga ganun? Tingnan niyo po kung gaano kapangit ang aking karanasan. Diba? Natuto akong uminom, natuto akong manigarilyo. Yung marijuana, alam mo, nilagay sa sigarilyo. Yan, natuto ako niyan eh, pero hindi naman nagtatagal yun. Hindi nagtatagal yun. Kaya nga po, iba talaga pag nasa Panginoon ka. Iba talaga pag tinanggap mo ang Panginoon. No? Yun nga pong, di ba, yung maruming babae, si hostess nga yun eh. Sa Bible, si Maria Magdalena, di ba? Kita mo na binago ng Diyos, di ba? Hindi naman tayo ganun, pero parang ganun na rin. Kasi, di ba pangit yung ganun klaseng buhay? Di ba, uminom ka ng alak, babaeng tao mo, di ba? Tapos pag nalasing ka, pasura-sura kang ganyan, di ba? Hindi maganda. At yung mga kabataan ngayon, mga elementary pa lang, nakikita ko, natuto ng high school, natuto ng manigarilyo. Nakakalungkot. Kaya nga po mga kaibigan, dahil po sa aking karanasan, na marami na rin po akong pagsubok sa buhay. Dati 3 beses akong tinaningan ng buhay eh. Kasi yung mattress ko nasira. Nasira dati. Nung pinanganak ko yung anak ko. Kita mo? Pero pabalik-balik ako sa doktor. Pero walang doktor na nag-declare. Hindi dineclare na ako'y magaling na. May kunti akong pira sa bangko na ubos. Doon. Kaya ginawa ko, dasal lang ako ng dasal. Ang totoo po, ako po ay naniniwala naman sa doktor. Pero po, mas makapangyarihan talaga ang dasal. Kasi yung tinaningan ako ng doktor, lumampas ako eh. Lumampas po. At buhay po ako hanggang ngayon. Buhay po ako. Hindi po ako natigok na. Kung ako natigok na, wala namang problema. Kasi kilala ko na ang Diyos eh, di ba? Di ba no? Yung asawa ko, wala nang problema na tigok na yun. Kasi po siya eh. Tumanggap na siya sa Panginoon, wala pong problema. No problem. Ako ang nais kong ipaalam, ako po eh, hindi talaga ako mahilig magbabati sa mga patay na eh. Diba? Hindi ako mahilig patay na, si ganito. Wala na yun eh. Hindi naman sa sinabi na kalimutan ko, nasa puso natin yan. Nasa puso natin yan. Oo, hindi po ako nagbabati pag birthday, kasi patay na, happy ganon. Hindi. Tapos kaarawan niya, patay na, hindi ko, pasensya na po, hindi ko minamaliit yung mga gumagawa ng ganyan. Kasi kanya-kanya naman po tayo. Oo, pero
Ako po talaga, yun ano ko nasa puso ko na po yun. Pero hindi ko na kailangang i-ano kasi oo, masakit na lang yun 'Di ba? Kaya ibalandra mo pa diyan sa wall na 'yan, sa Facebook na 'yan, at sabihin mo ano ganito ganyan. Yung nanay ko ayaw ng nanay kong ginaganon magmimensahe yun ayaw niya. Ito pala nabanggit ko ang nanay ko, napakalungkot po kasi po dapat po ano yun? Ano tayo? March 30. Dapat ang uwi namin kasi may ticket na kami. Kaya lang kaso nag-lockdown ng March 15. Hindi na po kami nakauwi. Ang mother ko po is 80 plus na. 14 years na po kami hindi nakikita. Long story po kung bakit. Kasi po hindi na kailangan yun, personal na yun Kasi ang mother ko po dati may mabigat ding hindi magandang ginawa sa akin, pero pinatawad ko na siya bilang anak. Masama po yung magtanim ng galit sa magulang. Matindi po kasi yung nagawa kasi muntik na po ako maganon. Pero po sinadya ko po talagang hindi mapakita ng mahabang panahon para rin ma-realize ng mother ko. Pero continuous po yung prayer ko yung dasal sa kanya. At sa awa ng Diyos, nalaman ko, nagbabasa daw siya ng Bible at sumasamba daw doon sa baryo. Sabi nung saan napunta ka? Sabi ng apo, ganyan. Masakit po sa akin dahil dapat nakauwi po kami nung katapusan ng 30 ng Marso. Hindi po kami nakauwi. Hindi po ako nakauwi. Kaya dasal ko po, tulungan niyo po ako magdasal, mga kapatid sa pananampalataya, na sana po dagdagan pa ng Diyos ng maraming taon ang buhay ng aking ina. Ang ina kahit gaano kasama ay ina at magulang mo yan. Kasi gusto ko rin siya makita. Ngayon po kasi ang dami talagang bayaran kasi nagre-rent lang din po kami dito sa Maynila. Daming bayaran. Natitingnan ko kung makakauwi kami. Hindi ko masanay kung kailan. Bago mahuli ang lahat. Continuous po yung dasal ko na pasensya na po magkita pa kami ng nanay ko. Tulad ng sinabi ko, ang magulang kahit gaano kasama, mula nung bata ka pa, nasaktan ka man hanggang sa lumaki ka at sinaktan ka pa rin, magulang mo pa rin. Kahit gaano kasama ay magulang. Dahil ang tunay na Kristiyano, continuous pong nagdadasal yan. Hindi po nagtatanim ng galit yan, mga kapatid. Kahit ko na pa ng iba pang mga yun lang po mga kaibigan. Sana po makapulutan ng aral itong sinabi ko at hindi maging hadlang ang mga binabanggit ko na masabi natin, maganda pa pala ang buhay namin, buong pamilya namin. Marami kaming ganito ganyan, di ba? Hindi po. Kasi po, alam niyo po, pag nag-iisa ka lang, mas malapit ang Diyos sa mga ganun. Yun lang po ang masasabi ko po. Maraming salamat po.
Sino mang nag-subscribe dito, marami pong salamat. At hindi lang naman po ito ang gagawin ko. Meron pa akong ibang gagawin. Hiningi ko sa Diyos ang kaalaman pa kung ano po yung gagawin ko dito. Sana tumimo sa puso ng bawat tao na nakikinig dito sa mga sinasabi ko. Tumimo sa puso at isip ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Mga kaibigan, ang mga pagligtas po sa ating mga kaluluwa ay ang salita ng Diyos na malaman natin, matanim sa ating puso, ipamuhay natin. Yun lang po, pinaka mahalaga ang salita ng Diyos sa ating buhay. Sabi nga po dito sa unang Pedro, noong nakaraan pong sandali po nga, ulitin ko lang unang Pedro 3, ulitin ko lang po, banggitin ko po muli yung nakaraan binanggit ko. Kasi plano kong talakayin pa yung mga susunod na sa mga kabataan. At sana makinig ng payo mga kabataan, no? Tumingin sila sa Panginoon. Kasi madalas ang inutusan ng Panginoon noong araw ay nag-iisa lang po. Walang iba yung mga propeta noong araw. Nag-iisa lang. Hindi po tayo propeta, mga kapatid. Pero kung ano yung sinabi ng Panginoon, gawin natin. Ito po sabi dito, dati pa to, binasa ko. Ang inyong ganda ay huwag maging panlabas tulad ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong alahas at mamahaling damit. Sa halip, pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso, ang kagandahang walang kupas, nalikha ng maamo at mapayapang diwa, na lubhang mahalaga sa mata ng Diyos. Kaya po inuulit po ito mga kaibigan, kaya po inuulit itong binabanggit na to dahil napapansin ko po, ang tao lagi nakatingin sa panlabas na anyo. Lagi nakatingin. Pag mataba, ang lusog ng katawan. Yung pala high blood, may sakit. Pag payat, kasabi malapit na mamatayan. Pag buong pamilya, ang ganda, pinagpala ng Diyos. Puro ganyan, puro ganyan. Glory to God. Kung may ganyan. Lagi magpakumbaba ako. Ang nais ng Diyos ay lagi magpakumbaba. Para lang po tayo mga bulaklak na nalalanta at mawawala din tayo dito sa mundo. Lahat ay mawawala, walang matitira sa atin. Kaya nga po ako nagsasalita dito ngayon At hindi ko sasayangin yung araw ko Pag may oras ako talaga magsasalita ako. Yun lang po. Ang hiningi ng Diyos ay laging magpakumbaba. Yun lang po, maging humble. Lagi. Kung pinagpala ka, lalo kang maging humble. Magpasalamat ka sa Diyos lagi. Ano man ginagawa mo, busy ka man, lagi kang magpasalamat sa Diyos. Ang isip mo, kahit may ginagawa ka, nagpasalamat pa rin sa Diyos. Ang puso mo, nagpasalamat pa rin. Pag may problema ka, nagpasalamat ka pa rin. Wala nang reklamo-reklamo pa. Ito mga kapatid, yun po yung masasabi ko. Magdasal po muna tayo. Amang Diyos, banal na makapangyarihan, marami pong salamat sa pagkakataong ito na binigyan mo ako ng pagkakataon na magsalita, Panginoon. Dalangin ko na mabuksan ang puso at isip ng sino mang nakapanood sa aking video. Dalangin ko, O Diyos, na mayroong mag-iisip kung ano talaga ang mabuti, ang pinakamabuti sa kanilang buhay.
Dalangin ko, O Diyos, na maraming tumanggap sa iyo at manikluhod at magsisi ng kasalanan, tanggapin si Hesus Kristo at Panginoon ang kanilang buhay bilang Diyos. Salamat po ng marami, Amang Diyos, sa pagkakataong ito. At salamat, Espiritu Santo, sa iyong tulong. Sapagkat ako, wala akong kakayanan at hindi ko kayang magsalita dito ngayon kung wala ang Espiritu Santo. Salamat ng marami, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Ito po ay aming dalangin. Amen. Amen.